Panibagong araw, panibagong paglalakbay. Eto't naglalayag muli kami sa karagatan. Papunta sa isa na namang isla para tuklasin ang kanyang tagong yaman. Destination, Camiguin. Pero nang papalapit na kami, Alam niya, parang may nararamdaman akong kakaiba. Parang may misteryong bumabalo dito sa isla to. Ewan ko para sa akin, iba. kahit sumungit ang panahon sa aming pagdating, tuloy pa rin ang pag-e-explore natin. Mga kapatid, nandito ako ngayon sa isla na pinanganak daw ng bulkan. Kaya tinawag itong Island Born of Fire. At kasabay sa malaking pagsabog nito ay ang mahalagang kayamanan na nagpasikat sa lugar na ito. At ang aking misyon ngayon, madiskubre kung ano yung yamang ito. Mga kapatid, tumingin ka lang, ang daming pwedeng matuklasan dito sa Camiguin Island, maging isang Pinoy Explorer. Ang isla ng Camiguin ay parte ng Hilagang Silangan ng Mindanao. At tulad ng ibang isla sa Pilipinas, ang Camiguin ay ipinanganak daw ng bulkan sa ilalim ng dagat. Kaya dito ko sinimulan ang paghahanap sa yaman ng kanyang pinagmulan. Salamat sa tulong ni Michelle, isang Swiss national na residente rito. Manager si Michelle ng isang dive resort. It's raining. Nice to have you here, but you know, like, well, underneath there's something. Pinakilala niya ako sa mga makakasama ko sa dive expedition na ito. This is Wing. Hello, Your hi. dive instructor. Nice to meet you. Hello. Cheche, he's a dive master. Hello, ayan. This is Julius, marine biologist. Sorry with all the masters here. Yes. You are all in good hands. I know, for sure. And they will take care of you. Thank you. Yeah. Okay, wetsuit. Meron ba ako dyan? Okay, let's go. Okay. Thanks, Michelle. Alright, we're ready to rock and roll. Let's go! Nakita niya habang umikot kami, papunta sa dive site namin. Makita yung mga volcanoes surrounding Camiguin. Tapos yung dive namin, parang continuation ng volcano. This is like a surprise para sa akin kasi akala ko Camiguin, snorkel, lakad-lakad sa buhangin, sa beach. Yung pala puro diving pala to. Pagkaraan ng 20 minutong paglalayag, narating namin ang lava wall area ng Mount Vulcan or Old Volcano. Para ito, scary naman to. Para ito, nakakatakot naman itong dive na to. Iba naman to. 2,201 feet above sea level ang taas nito. What you see underwater is similar to dito, sa taas. Ito na sa taas siya. Yeah. So basically, it's a combination of boulders, some lava rocks. It's a very steep slope and some sandy area also. But instead of green stuff growing, of course, it's young corals growing. Okay game, huwag nang patagalin pa. Isa na lang ang kulang ang dive buddy at director ko. But this time, di niya ako nasamahan. Unang lusong pa lang, ramdam ko na agad ang kakaibang excitement. Dahil bundok ito, akalain yung nakapag-rappel pa ako pababa. Panalo! At di pa man kami nakakalayo mula sa ibabaw, kakaibang mundo na ang tumambad sa akin. Isang hasyenda ng soft corals at ilang hard corals, hitik at mayabong. Di ko mapigilang maglaro na rin.
Isa itong paraiso para sa mga isda at iba pang lamang dagat. Bale, from sa taas kayo na, so na-expect mo ganito makikita mo, pero nakadugtong siya. So ito yung bundok, ito yung tubig, pagkaba mo, tumutuloy-tuloy siya, pababa. So iba-iba nga, may boulders, sinasabi na boulders, yung lava, ganon. Tapos bigla meron parang may buntok na naman may solo siya, yung kinagawa ko kayo na. Oo, yung pinaka yung mga ganon, no? That goes all the way up again, so you just go around. So parang siya maze, parang maze. Ibang klase outer space, ano? The underwater world. Kumbaga, iba. Feeling ko nga nakita ko na lahat ng magagandang ilalim, ano? But, come again. Nice. At nang marating ko ang mabuhanging parte, wala akong nagawa kundi lumuhod at pagmasdan ang kadakilaan ng kalikasan. Talaga namang kamangha-mangha ang aking naranasan. Again, thank you guys, ha. Salamat. Salamat na marami. First time ko nagda-dive na naglalaro ako talaga. Oh, mga kapatid. Ito na. Para may nararamdaman akong parang yumayanig o lumilindol o pagod lang siguro ako. Hindi ko alam. Andito ako ngayon sa bundok ng Hibok-Hibok para lubusan kong maintindihan ang paggalaw ng bulkan. At doon parang nakikita ko na ang sagot sa mga katanungan ko. Pinuntahan ko ang resident volcanologist dito na si Mr. Luisito sa Lugsugan. Ito yung dito nila na yung galaw ng bulkan. Hello po. Good afternoon. Good afternoon sa'yo. Welcome. Isang monitoring station pala itong kinatatayuan namin. Nandito lahat yung sensors yung nagpipick up ng movement ng volcano. Magkaroon man siya ng volcanic earthquakes, makukuha natin dito. Ito yung mga sensors natin. Accurate ba talaga yung mga ganito? Yes po. So talagang kunyari kung sasabog ang bulkan, malalaman nyo talaga? Malalaman namin talaga. Wow. We have enough time to give warning to the people. Okay, yes sir. Pwede ba masilip natin yun? Yes po. Natin magsura niyan? Ipinakita sa akin ang iba't ibang kagamitan sa loob ng monitoring station. Yung nakatayo, yan yung vertical component. Okay. Itong dalawa, yan yung horizontal component. Yes po. Bali nakatutok to sa east-west, yung isa sa north-south. Okay. So bali yung tatlo, sila po ang nagpipick up ng movement. Ito ang mga sensor na pumipick up ng mga paggalaw sa lupa. Ibinabato naman ng transmitters at repeaters ang mga data sa main observatory. Ikinuwento sa amin ni Mr. Luisito na ang Mount Hibok-Hibok ang pinakahuling bulkang sumabog dito noong 1948 hanggang 1951. Marami ang nasawi at nabaon ng isang buong poblasyon sa bayan ng Katarman, ang dating kabisera ng Camiguin. Nilipat sa bayan ng Mambahaw ang kabisera kung saan matatagpuan ang pinakamataas na bulkan sa isla. Pwede ba natin makita yung yung observatory deck na yun? Kung puntahan natin Pwede natin puntahan yun? Yes po, para mapaintindihan natin Yes. kung paano nagiging... Lahat yan. Sige. Okay. Habang pababa kami ng bulkan, ipinaliwanag sa akin ni Mr. Luisito kung paano nga ba nagkakaroon ng volcanic eruption. Ang Pilipinas daw ay bahagi ng Pacific Rim of Fire, kung saan matatagpuan ang ilan sa mga pinakaaktibong bulkan sa buong mundo. Malapit ito sa Pacific Trenches, kung saan ang isang bahagi ng lupa ay pumapailalim, kaya't ang lupa sa ibabaw nito ay patuloy ang paggalaw. Ito rin ang dahilan ng pagkakaroon ng karagdagang init na kung tawagin ay magma na naiipon at kailangang mapakawalan. Tulad din daw ng ating damdamin, ang init na galing sa gitna ng mundo ay naghahanap ng mapaglalabasan. Bulkan ay isa lamang uri ng vent o daluyan. Asa tayo ngayon? Ito tayo sa Ardent ngayon. Bali na sa base tayo ng Hibok-Hibok Volcano. Ito yung nasa paa niya. Ito na yun. So makikita mo dito na healthy yung halaman kasi isa yan sa makukuha sa bulkan yung fertility ng soil. Tingnan mo na. Parang narinig ko ng magaswas ng tubig. Oo, yan yung Ardent Spring. Sumusukat kami diyan ng temperature at saka acidity ng tubig. So yung tubig na yan ang titignan nyo kung ano ang... Composition sa tubig na nandoon sa Ardent Spring.
At saka Na nagagaling to sa bulkan. Ano, tama ba ako? actually, ang suspect namin, itong tubig na to, nakadaan lang siya ng lava flow sa 1951 eruption. Okay. May lava deposit diyan sa ibabaw dito. Okay. Tapos dumaan yung tubig doon, kaya uminit siya. Ang Argent Hot Spring ay isang magandang resulta ng pagsabog ng bulkan. Isa na itong tourist attraction dito sa Camiguin. Pero kami ni Mr. Luisito nandito para malaman ang kilos ng bulkan. Oh, ito. Oy, bay. Kasama niyo ba to? Tama. Dito si Angelo. Kasama ko sa observatory. Okay. Oh, so Ano ginagawa timing niya tayo. ngayon? Kumukuha siya ng temperature measurement Okay. dito sa Ardent. Sinusukat din niya yung acidity ng tubig dito sa Ardent. Okay. So, paano ba yan? Paano ba ginagawa dyan? pH meter ang tawag sa instrumentong ginagamit para makuha ang temperatura at estado ng composition ng tubig. So binabaon lang to sa tubig. Ganyan. Pati temperature makukuha na niya. Bakit ko chine-check ang temperature and acidity ng tubig? Pag may activity ang isang bulkan, lalo na dito sa lugar na to na nasa base tayo, malaking posibilidad na tataas yung temperature niya at saka mag-change yung composition ng tubig. Like at 27 right now. At 27. 27 nasa normal lang to eh, below body temperature, so So, pwede siyang mapaliguan. and then ang acidity niya is ito. Oh, ito ang acidity niya 6. So nasa normal level pa Normal rin. level. So, ano ang, if 6 is normal level, para Pagka bumaba na siya, bumaba. halimbawa ang reading niya is mga 2 something, ganun. So ibig sabihin na mataas na ang acidity ng tubig niya. Pero ang tunay na pamantayan nila sa pag-check ng tubig ay yung nandito sa may baba. Like kanina, 27 dun, ano? 27 doon, oh. Oo. So dito nasa ano na tayo, 37? 37, 38. 38, yes po. Mainit yun. Oh, mainit dito talaga. Dito ko malalaman kung ang naramdaman ko kanina ay totoong lindol o dala lang ng pagod at gutom. Ito ang hazard map ng Hibok-Hibok Volcano. Yeah. So ito yung area na covered niya sa 1951. Binigyan ako ng konting orientation ni Mr. Luisito sa mga makikita sa observatory. Pero syempre, ang pinaka gusto ko talagang malaman ay kung paano nila minomonitor ang bulkan. Dito namin chine-check yung mga data sa field. This is all coming from that monitoring station. Yes. Yung mga nandun. Yung pinanggalingan natin kanina ng mga sensors. Dito nila binato yung data na gagaling doon. Para pala itong monitor ng heartbeat ng tao. Kung may namumuong himutok, makikita kung kailan ito sasabog. Itong sistema na ginagamit natin ngayon, habang panahon talaga na makapagbigay tayo ng warning ng mga tao. So pag sinabi nyo talaga, so ang Fieldvox pala, pag sinabi ng Fieldvox na kailangan nyo lumikas ngayon, Dapat gagawin. dapat lumikas kayo dahil accurate to. Yes po. Bukod dito, may iba pang paraan para malaman kung puputok ang bulkan. Ang Fieldvox ba ng buong Pilipinas, parang isang grupo yan, di ba? That's Yes, one so, group. oo. So iba-ibang lugar-lugar lang kayo naka-assign. Opo. Ibang So, lugar. kumbaga, pareho nung sa Taal Volcano, yung sa Mayon, Yes po. iisa ganito ang ginagamit Yes po. lahat. Out of 23 active volcanoes sa buong Pilipinas, We have 23 active Active volcanoes volcanoes. in our country. yes, mayroon tayong identified 6 most active volcanoes. Okay. So, Pinatubo, Pinatubo, Taal, Mayon, Mayon. Bulusan Volcano in Sorsogon, Canlaon Volcano in Negros, Hibok-Hibok Volcano. So sa 6 na most active volcanoes, mayroon kaming ganitong monitor. Very beneficial talaga ang putok ng volcan. vulkan. Ang Camiguin is a very good example na kapagbigay ng yaman dito kasi hindi ma-form ang isla kung hindi sa putok ng Hindi sa volcan. vulkan, kundi Yes pumunta po. ng vulkan. Yes po. Kilala ang Camiguin dahil sa vulkan. Mayroon tayong hot springs, yung pinuntahan natin kanina. Talagang malaking tulong ang vulkan. Siguro kung wala din vulkan, baka wala din akong trabaho ngayon. Tama rin yun. Tsaka kung walang vulkan, kung wala, Wala din yung akong trabaho. ibok na yan, walang Camiguin, wala rin ako Wala dito din. ngayon. So, kaya ngayon, alam mo, feel ko, mas excited ako ngayon umikot sa Camiguin. Yes, yan ang gawin mo. There's a Dapat. different meaning ngayon. Kasi minsan ang Camiguin Island, sinasabi nila, yung beach, yung ganyan, hindi lang yun eh. Yung mismo, yung misteryong bumabalot dito, yung mga bulkan na akala natin ay kinakatakutan. Hindi. As a matter of fact, sabi mo nga, nagbibigay yaman at nagbigay yaman din. Talaga. Ang bakas ng nakaraan ang nakapagpayaman sa kasalukuyan. Kaya siguradong marami pa tayong matutuklasan. Binalikan kong muli ang karagatan.
dahil patikim pa lang ang una kong paglusong. Kaya ito, kasama ko ulit ang aking diving buddies para ituloy ang aking misyon. Pero sandali lang, parang may humahabol. Ayun! Si Direk! Di na nakatiis at sasama na rin daw sa dive naming ito. Nice one, Direk. Ngayon kumpleto ng barkada, dive na. Ang susunod na dive destination namin, Mantigi Island. Ang 4 na ektaryang island na ito ay mahigit 3 kilometro lang ang layo mula sa main island ng Camiguin. Dati itong fishing village, na ngayon ay marine protected area na. Maraming iba't ibang klaseng halaman ang makikita rito. Mayroon din itong maliliit na lugar para sa mga gustong kumain at magpahinga. Pagdaong namin sa isla, isang magandang pagbati na ang sumalubong sa amin. Pero dahil walang kasiguruhan ng panahon, agad na kami naganda sa aming next diving adventure. Okay, all set? Tara, punta na tayo sa iba na namang mundo. Aba, sa unang pasok pa lang namin sa tubig, meron na agad naghihintay sa amin para bumate. Wow! Para akong nasa isang malaking aquarium na puno ng iba't ibang klaseng isda. Hindi ako magkandamayaw sa dami ng kulay at sukat nila. Nakakaaliw pagmasdan ng maliliit na isda. Fairy basslets ang tawag sa luminous blue fishes na yan. Magkahalong hard and soft corals ang makikita nito. At white sand naman sa parting ito. Sa aming paglangoy, iba't ibang klase ng lamang dagat ang aming nakita. Nagulat ako nang biglang gumalaw ang puting buhangin. Ito daw ay frogfish, ang dakilang hunyango ng dagat. At kapag nilapitan na sila ng kanilang biktima, ayun! Pakiramdam ko nagmistulang isda na rin ako. Parang gusto ko na yatang tumira dito. Sa di kalayuan, isang isda na animoy spaceship ang aking namataan. Boxfish daw ang tawag dyan. Kapag nasa panganib, nagre-release daw ito ng toxins na maaaring ikamatay rin niya kasabay ng iba pang isda. Nakakabighani talaga ang kulay dito sa ilalim ng dagat, katulad nito. Nakakatuwa naman ang isang ito, mantis shrimp daw ang tawag dito. Huwag mong iismulin yan dahil sinlakas daw ng tama ng bala ng barel pag sila'y umatake. Sige, ako'y magsuswim away na. Bye-bye! Iba talagang mamasyal dito sa kaharian ng karagatan. Puno ng yamang walang katumbas. Akala ko, nakita ko na yung kayamanan na hinahanap ko. Pero hindi pa pala. Kasi dito sa Sitio Kabila, meron ditong kakaibang yaman pa na hindi ko pa nakikita. Yun ang gusto kong i-explore ngayon. Yun natin. Wow, thank you. Nakita ko na ang ilang yaman ng kalikasan dito. Dalawa? Pero ito ang isang bagay na talagang di matatawaran. Thank you. Si Ann, isang volunteer dito sa Kantaan Fish Sanctuary, ang magbibigay sa akin ng karagdagang kaalaman tungkol sa yamang kanilang inaalagaan, mga kabibe o clams.
Ito po yung ano namin, sir, yung clams laboratory po namin. Dito po yung mga may clams na kapag yung mga bisita na hindi pumunta, hindi maglangoy, pwede po silang makakita. Makikita dito sa nila rito? exhibit. Oo. So dito po tayo papasok doon sa ganda ng lugar ninyo. laboratory. Clams Laboratory Area. Ito po yung clams namin, yung exhibit po namin. Yung clams po kasi po, sa buong mundo may 9 na klase. Sa Pilipinas, 7 at sa amin lang 6. Yung clams din po, kapag 6 years, lalaki po sila. After 2 years po, magtuturnan po sila ng babae. Ganon? After 12 years po, buta po sila, babae tsaka lalaki or hermaphrodites po. Ang clam? Oo. Ang isa? Hindi po sila maka-fertilize sa kanilang sarili sa ibang clams with the same species po. Ibig sabihin may mga partner din sila? Yung clams po, hindi na po namin siya pinapakain dahil masarili na po siyang pagkain na nakatira sa kanilang katawan. Yun po yung zooxanthellae or co-op algae. At saka kumakain po sila ng plankton sa microscopic organism na nag-contain po sa seawater. Sarap ako, complicated pala ng buhay ng clams. Pero alam mo, hindi ko akalain na may ganyang kalalaki yan. So yan, nag-uumpisa sa maliit. Maliit lang po. Tapos lumalaki siya ganyan. Tapos sabi mo, meron kayong 6 na klase na nandito ito sa po. Camiguin. Ito. Ito. Itong 1, 2, 3, 4. Ito pala isa. Yung maliit. Yan po yung pinakamaliit na clam sa buong mundo. Nervyoso naman ako. Nawakan ko na yung tubig, kala ko. Tapos itong gatong size na to, meron pa mas malaki ba dito? Meron po. Nandun po sa dagat, almost 1 meter na po sila kalaki. Sa dagat? Oo. Ayon kay Ann, may 2 uri ng clams. Ang Tridacna gigas o giant clams na pwedeng lumaki ng mahigit sa 1 metro. At Hippopus clams o ang aquaculture clams na kayang mabuhay sa aquarium. Ang kaibahan lang po nila kasi yung Hippopus dull color tapos yung Tridacna na light color po sa kanilang mantle. Yun, anong klase naman yun? Yun po yung Tridacna dirasa or smooth clams po. Smooth clams, okay. Ngayon, ito mga to, gumagalaw ba yan? Oo po, gumagalaw po sila. Ang nakikita nyo, yung mga mantle po nila. May 2 butas na makikita sa clams. Ang isa ay ang mouth at ang isa ay ang anus. Tsaka yung clams po, may predator po sila ito. Ito yung predator ng clams. Yan ang pumapatay sa kanila. Ito yung murex. Kasi yung clams po, nandun sa dagat, always open po sila. Tapos itong murex, dahan-dahang aakyat sa clams. Tapos pag nandun na sila sa taas, mag-inject po sila ng poison. Pero hindi ba pwede sumarado yung clam na yan, tapos kainin yan? Hindi. Ano, sir? Mag-close po yung clams. Kaso lang, itong murex, malakas po. Kasi matigas. nakatago siya rito sa shell na to. Ipinakita rin sa akin ni Ann ang iba't ibang klase ng clams. At yun naman po, sir, yung pearl oyster na magpuproduce ng perfect na pearl. Ito. Oo, yun po. Kaso maliliit na palang po. At nang makita ko ang baby clams, di na ako nakapagpigil. Wow, ngayon namin sa mga ganitong klaseng variety ng mga clams. Talaga, ibang class. Ang dami pala niya, Alam mo, meron akong actually, may kausap ako dito, magdadive kami ngayon dito at para makita namin yung nasa dagat naman, si Julius. Nandun po siya, sir. Naghihintay. siya? Oo, naghihintay sa inyo. Perfect. Halika, balik tayo. Julius! Aga! Welcome! Thank you. Kaya ka pala naghihintay. Kaya nga. Sorry Ito pala yung mga kasama natin ngayon. Kuya Dindo at saka Dando. Okay, Dando, okay. Good afternoon. Okay. Ano ba mangyayari ngayon? Doon sa bandang ito, doon natin makikita ang mga clams, sir. More than 2,500 pieces of clams at mga 6 na species. Marami yun Nung una natakot akong hawakan ng clams kasi baka maipit ang kamay ko. Ilalim mo na. Ilalim ha? Oo, ilalim dali ha. Pero tinuruan naman nila ako kung paano ang tamang paghawak nito. Tom, galing. Malaki dyan. Maliliit pa lang ang mga ito. Ngayon, ipapakita naman nila sa akin ang clams na halos 1 metro ang laki. Pero habang lumalalim kami, nakakaaliw tingnan ng corals at ilang isdang naninirahan dito.
Naaaliw naman ako sa kakaikot sa ilalim at kailangan akong paalalahanan. So, nag-dive kami. Bigla na lang makikita mo. Bigla mag-update na lang, ano? Bigla na lang, they're all there. Sabi ko parang treasure hunt. So, pagkita mo sa kanila, para sila puro mga treasure chest. Parang mga baul. Parang mga baul lahat sila nandun. Naghihintay. Puro ginto talaga. And wow. I mean, yung experience na yun, no? Offhand, kasama yung mga giant clams na gano'n. Tapos nalalaro-laro mo sila yung mga myth kasi sabi sumasara. So, I made sure na may starfish pa binigay sa akin yung starfish. Yung starfish yun ang hinahawakan ko pag gano'n sa loob. Sumasara talaga siya. Dahan-dahan. Ang gulat, ano? Nakita namin yung nangyari yung sinira ng bagyo. Sayang din talaga, no? Sayang din talaga mga corners sa mga station water. Wala tayong magagawa rin. But then, meron pang isang lugar na hindi naman clams, but yung bahay ng pating. Dapat namin, pero next time. So, para merong rason naman para bumalik naman ulit ng Camiguin. Camiguin means diba? Camiguin! Camiguin means Camiguin! Thank you very much sa inyo lahat. Salamat. Thank you. Marami pa tayong pupuntahan, marami pa tayong tutuklasin na kayamanan dito sa Camiguin. Kaya hindi pa nagtatapos dito. Marami pa to. And so far, sobrang nakakabusog nito. Marami pa. Let's go. I'm really excited. Mga kapatid, tumingin-tingin ka lang, ang daming pwedeng matuklasan. Maging isang Pinoy Explorer.